Kasi kalau presidente ka na impeach, ay wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. Proverbs 28, verse number 20. It says, "A faithful man shall abound with blessings, but he that maketh haste to be rich shall not be innocent." So atong estudyuhan or atong tun-an ni kabuntagon, 7 facets of faithfulness. In other words, na ay mga 7 ka side. We say facets, that means mga sides. Mga sides nga din ang tao pwede nga mahimong faithful sa Ginoo. Now, it's hard to tell who's faithful and who's not, but sa ka-challenge si Ginoo, sa kahagit si Ginoo, adunay 7 ka mga pwede o posible nga mahimutang maging faithful diya sa Dios. Mubo ni siya nga mensahe, but I believe nga doon na siya ikahatag sa tuang kaayuhan. Ang Proverbs din it's more on practical and personal application. Gitawag na ito na siya mga pagtulunan may tungod sa matag adlaw nga pagkinabuhi. So diri na ito makita nga ang basis sa pagkinabuhi na ito matag adlaw. That's why daghang kay mga tao nga ginahimo na lini as part sa ilahang Bible, daily Bible reading, because ang sa ka-chapter o sa ka-book, kini nga book, it has 31 chapters, no? So bali pasok siya sa kung ito is kabulan, pasok siya sa isa ka kalendar sa kabulan, no? Adlaw. So every day you have 1 chapter. Ang uban ginabalik-balik nila nagbasa. Chapter 1, unang adlaw sa bulan, pitsa 1, pitsa 2, chapter 2 until sa gitawag og 31. So it has a gitawag og lesson about daily living. So ato makita din usa sa mga pwede itong kakuhaan o sa ka-lesson or kuha lesson sa itong kinabuhi kining chapter 28 na gisulti din a faithful man shall abound with blessings. Now that doesn't mean also nga ang tao nga faithful kung wala siya blessing di siya faithful, because we have seen a lot of Bible believers or ato ang mga forefathers, ato ang gituwag og mga church fathers, mga apostles, when it comes sa gituwag og financial aspect. Ang mga apostles dili ato makit-an sa kining gituwag og standard sa kalibutan karon nga grabe ka ang ilang gina-after is financial stability. Mga ilang gustong makitaan or makita sa ilang kinabuhi, especially kanang mga taong nagpaidailang nga mga magtutudlo kung sa pulong sa Ginoo. So manang naidaghang mga nanggawas nga gitawag og prosperity gospel. Naay mga tao nga nagtudlo prosperity gospel when you are saved, kung ikaw kung luluwas,
panananginan ka sa Ginoo abundantly, although naasa mo nga passage na itong ibasa. But that doesn't mean also nga kung ang tao di mo makita siya og mga material nga blessing, dili siya faithful sa Ginoo. So ako nang gi-example sa inyo ang mga apostles, they do not have kining gitawag karon sa kalibutan nga fame or fortune or siguro luxurious life. Wala sila anak nga klase sa kinabuhi. And in fact, they died as martyrs. Nga wa gid sila intawon ka tilaw sa pagkinabuhi o unsa na ang klase nga unsa nang luxurious life nga gitawag. Dili niyo na makita sa mga apostles. And in fact, the early believers at makita sa Biblia nga what they had ang unsa ilang mga na-acquire ilang gipang baligya and ilang gitabang diha sa bulaton sa Ginoo. Can you imagine anak nga klase sa panghuna-una? So there's a twisted kining gitawag og convection or kining gitawag og faith nga kung naakas Ginoo kinahanglan naa kay daghang mga kabtangan kay sign daw na sa blessing. Pero mga tao naghanag panalangin karon pero wala man sa Ginoo. Ang uban ganing mga tao nga mga dato kayo dakpunon na gani sa balaod nga naman buot wala sa Ginoo kay mga dai krimen nga gihimo do na gitawag og dili maayong buhat nga gipanghimo so manang gilakag sa balaod. Pero mga kwartahan ng mga tawhana na anay mga personal plane, mga personal nga mga pwede ra sila mo biyahe sila lang nga atos laing nasod di na mo sakay og mga commercial nga mga flight na makabiyahe sila by their own personal plane. But that doesn't mean nga tungod ni anang naa sila ni anang nga klases kinabuhi, luxurious life. They have that fortune, they have that wealth. Mo ingon ta nga gi-bless sila sa Ginoo. Dili ingon ana. Ang blessing sa Ginoo wala na nagmatter sa material nga blessing lamang. Kung imong makita sa Biblia, kita nga mga magtutuo, we have already been blessed by God. So kining material nga blessing dili ni siya mo ang pinaka-standard sa panalangin. Ang ato ang blessing ingon sa Biblia, heavenly blessing. So ato makita, a faithful man shall abound with blessing. So I'm not talking about material blessing, I'm talking about spiritual blessing. Blessing or heavenly blessing as what the Bible says in Ephesians chapter 1 verse number 3. Sa gisulti diya sa Ephesians chapter 1 verse number 3. Muni ang ato ang blessing nakuha gikan sa Ginoo. Muni siya ang mga blessing. Usahay daghang mga tao mapagkamalan i-take for granted nila ning mga blessing nga ingon ani. Nga tanawa sa gitwag Ephesians chapter 1 verse number 3. It says, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us," pasabot gi panalanginan na day kita na nakanato ang mga panalangin. Siya, "who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ." Can you imagine, anak? Ang tanan nga panalangin sa Dios na nakanato mga spiritual blessings in heavenly places na nato. Muna say ginatake for granted nato na nakatutok ang tao sa kwarta lang, nakatutok ang tao sa kabtangan lang, diha lang nakatutok ang tao sa unsa iyahang account sa bangko, pilay sulo siyang account sa mga bangko. Diha nakatutok ang tao na miss niya ang pinakadako nga blessing sa Ginoo nga giingon sa Biblia, spiritual blessings in heavenly places in Christ. Mo nay wa na
kita sa mga kasagaran ng mga tao karon. Ang mo na pinaka-importante. Peace of mind, for example, dili na basta-basta nga, actually na basta-basta nga blessing. Daghang mga tao karon way kalinaw sa panghuna-una. Wa po'y tambal ana bisag pila pa ka doktor imong patambalon ana. Wa di na maayo. Ang pwede lang makahatag di ana Dios lang. Nga bisag nagkagubot ng imong palibot, bisag gubot na kay ng palibot, magmalinawon gyapon ka. Why? It is because you know your Bible, kay balo ka nga, kining mga butanga, makahitabo na siya, kining mga butanga, di pwedeng, di palagpason, muabot na siya sa atong panahon, umabot na siya ingon ani nga klase sa panahon. Then, nga na mag-trouble ka, kay balo naman kang naana sa Biblia. That's why, we as Bible-believing Christians, we always have that peace of mind, regardless unsay kahimtang sa kalibutan. Regardless unsay kahimtang sa tuang kinabuhi, unsay kahimtang sa tuang panglawas, unsay kahimtang sa atong palibot, magpabilin ang atuang gituwag kalinaw sa panghuna-una. Na prutas na sa Holy Spirit sa atuang kinabuhi. Joy, peace, love, joy, peace. Daghan kan siya nga, di ba manasulti sa Biblia? The fruit of the Spirit is love, joy, peace, love. Di na pwede nga mapalit sa kwarta. Joy kanang kalipay, di na pwede mapalit sa kwarta. You can buy happiness, you can buy gitawag og ingon ana, but joy deep inside di pwede nang paliton. Prutas na sa Holy Spirit ng joy. Di na to pwede nang pagkamalan ng happiness and joy. Joy is a result of the indwelling spirit na sa tao. Ang taong way Holy Spirit wa na joy, pwede siyang maging mag-happy-happy. Happy-happy. Pero sa katiludan na lang, sa dulod na wala na. Pero ang tao bisag way happenings kay nasa Holy Spirit, magbabilin ang joy nga nasa sulod sa iya. Mo di pwedeng palito kwarta. Mo nay mamis sa lapi sa kalibutan, nga di pwedeng kabayaran. It is only kana siya kini nga fruit din resulta na sa indwelling spirit nga nadawat sa katao sa diyang mituo siya sa maayong balita nga gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Sa ito sa gitawag og mga facets of faithfulness, mga sides nga diin kita pwedeng maging faithful sa Ginoo. Number 1 ito makita din. We can be faithful in His will. Sa iyang kabubuton. So sana siya sa mga facet, ito makita diya, sana siya sa mga side nga pwede kang maging faithful diya sa iyang kabubuton, no? Dili sa imong kabubuton kundi sa kabubuton sa Dios, dili sa atuang kabubuton. Jesus said, even si Jesus Christ, Lord, let this cup pass from me, if possible. If possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but thine be done. So Jesus Christ, although na siya pag-ampo nga kung pwede lang palampas ang maong kupas kapungot, kupas pag-antos, pero siya dili sa akwang pagbulutan kundi dili sa imong kabubuton. So in other words, ang tao di ay pwedeng maging faithful diya sa kabubuton sa Ginoo despite sa unsa may situation sa iyang kinabuhi, regardless of the situation na iyang giatubang. Ato makita pagipamatud ana sa ato ang Ginoong Hesukristo. And I believe ingon siya sa Ephesians 1:9. Sa Ephesians 1:9. Sa tong gitan-aw kay sumpay sa tong gitan-aw kanina. Ephesians 1:9 ingon ang pulong sa Ginoo dinhi. Verse number 9 says,
having made known unto us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He hath purposed in Himself. So, ito makita din ha, yung sa the mystery of His will. So, what are those mysteries? Ito makita nga mysteries sa iyang kabubuton. I believe we have videos on that on YouTube. Ito makita diha, the 7 mysteries. Those are mystery of His will. Ang kabubuton sa Ginoo gipadayag niya in that 7 mystery. Ito makita mysteries. Ato nang gidiscuss. Gidiscuss ato na kabubuton niya na nga iyang ipadayag. One of that is the mystery of the rapture. Kini ang pinaka gitawag og controversial nga topic kung atong sigutan karon sa atong panahon. Rapture is the most controversial topic in Christendom or in a Christian community. Atong makita din ha. Because some believe that there is rapture, some believe there is no rapture. Although nagtan-aw gyud sila ng Biblia, nagbasa gyud ng Biblia, pero naingon na ang klase sa mga tao. But salamat nga ang Ginoo, nag-reveal siya, yan nga mystery, iyon sila nga, dunay ng utana, do you believe on a secret rapture? In connection sa kuang kinabuhi, I don't believe rapture is secret. Because ang rapture, gi-reveal na sa Ginoo sa ako, pero magiging secret siya sa mga taong walay pagtuo. Muna ibot pa sabutin ha. So, nagdepende sa tao. Akong tubag diha, nagdepende sa tao. Kung ako yung putanon, I believe, sa ako adili, sikreto ang rapture. Nga naman, gi-reveal naman sa kuwas Ginoo. Pero para sa mga unbeliever, mo ito ang sikreto para sa ilaha. Nga naman, kung nakasabot pa sila kung sa rapture sa ilang panahon, dili unta kini sa pag-abot sa tribulation period, dili unta ang mga tao muadto sa ni Antichrist, mudapig ni Antichrist kung nakasabot pa sila kung sa rapture ang time. The fact nga muadto sila, mudapig sila ni Antichrist but pasabot, wa sila kasabot kung sa nang rapture, kung sa nahitabo sa ilahang pila lang ka years, ibutang 3.5 years. Malimtan na ba nimo ang nahitabo 3.5 years? Labaw na kaysa atong panahon karon kay grabe na ta ka high tech. Tanan nga mga panghitabo sa mga uban pa nga mga panahon recorded na siya, nga naman na siya nakabutang na sa database ang mga importante nga events. Unang di na malimtan sa mga tao, pero ato makita din na dahil mga tao nga nang dapig sa ni Antichrist, pasabot they do not know unsay nahitabo sa in the past. Kaya kung nasabot pa sila unsay nahitabo in the past, dapat ilahan nang i-reject si Antichrist. So meaning katong mga unbelieving people, wag sila kay balo unsay nahitabo sa mga Kristohanon prior sa ilahang sitwasyon nga naabutan sa tribulation period. So, isa niya, doon ay kabubuton ang Ginoo. And, yun ang Diyos, dapat maging faithful kita sa iyang kabubuton. Doon ay gitawag siya mga mystery of His will. Kung saan nga mga mysteries iyang kabubuton, ay katong mga seven mysteries. Kung saan gusto si Ginoo sa gitawag niya nga mga misteryo nga ato ang nadawatan gikas Ginoo. Okay, 1 Corinthians chapter 4. 1 Corinthians chapter 4. Ato makita din ha. Verse number 1 to verse number 2. It says, let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. So ato makita diha is stewards. So isa diya atong gibasa ganyan, mystery of His will. Dunay misteryo sa iyang kabubuton, and He revealed those mysteries sa atong kinabuhi through our apostle. At makita din ha, iyon sa diya, and as ministers, yun siya ministers of Christ, and as stewards of the mysteries of God. In verse number 2, at makita din ha, moreover, it is required in stewards
that a man be found faithful. Ang sa sulti sa Ginoo, ang tao, kita nga tao, ministers kita ni Christ, stewards kita of the mysteries of God. The mystery of His will has been revealed in that 7 mysteries. Ato makita. Now, you know the mysteries. Katong 7 mysteries. Now, be faithful in that mysteries. Kung wa ka kay baluan ang mga misteryo, now usaon nimo pagka faithful. There's a mystery of the gospel. How can you be faithful in that gospel kung wa ka kasabot unsa ang gospel? Mabutan na kay mga tao karon nagwali og mini nga mga gospel, ano man, wa makasabot unsa ang tinuod nga gospel. The gospel is always na siya in 1 Corinthians chapter 15 verse number 1 to 4. Munay gospel nga na-declare diha sa Biblia. Even John 3:16 is not the gospel. Romans 10:13 is not the gospel. Acts chapter 2 verse 38 is not the gospel. 1 Corinthians 15 verses 1 to 4 mao na ang gospel. So we should be faithful preaching that gospel. Kadaghan na kayong mga tao karon ni biya niya nga gospel. Naghimo nag ilang kagalingon nga gospel. Muna sa Biblia, that mystery, stewards ta sa mga mysteries, na yun siya, you are required as stewards. At makita diha. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. So we can be faithful in His will. In what way? Sa mga mysteries nga iyang gi-reveal. We know the mysteries of His will. Ay mga misteryo. So if you know the mysteries, the 7 mysteries, then be faithful as stewards. Number 2, at makita din we can be faithful in His word. Sa pulong sa Dios. Ikan sa Biblia, tumakita din the whole Bible, nagsulti niya na, even God, nagsulti siya sa iyang mga katauhan, mga Israelites people. Pinagi ni Joshua, ang sulti ni Joshua ito, Joshua 1:8, at this book of the law. He is referring to the Jewish people. This book of the law shall not depart out of thy mouth, ingon ang pulong sa Ginoo, but thou shalt meditate therein day and night. So manay kagustuhan sa Dios nga ang tao magpabilin diha sa libro sa Ginoo. Psalms chapter 1 verse number 2. Chapter 1 verse number 2. He said, but his delight is in the law of the Lord, and in His law that he meditate day and night. So, ang pulong sa Dios, ang pulong sa Ginoo, kung atong tagaagpagtagad, atong gisgutan last week ang about sa Word of God. Muna atong series, especially sa King James Bible. Muna ato ang series, pila ka mga Sundays ato ang gisgutan, 7 about the King James Bible. So, kung magisgot kita pulong sa Ginoo, ay ang gisgutan din Even in the book of Psalms, permero pa lang niya nga pagsulti, establish na niya ang words of God. As a man, ingon diha, ikaw nga tao, blessed is the man, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor seated in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in His law that he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season, his leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. So, sa katibukan sa Biblia, ato makita din from Joshua, ato makita diha, the Word of God, ato makita, it is inseparable. Inseparable.
para sa atong kinabuhi, dili pwede nga when we claim as Bible-believing Christian, dili pwede nga i-separate na to ang Biblia sa atong kinabuhi. You cannot separate if you claim a Bible believer, niya dili ka wala kay Biblia, di pwede ingon ana, wala kay pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi. Dili pwede mo claim ta nga Bible believer ko, wagay tay gihuptan sa itong kinabuhi. Muna nga importante kayo, if you claim that you are a Bible believing Christian, you should stand or you should have that word in your heart, especially at tumahita din na. So it is inseparable sa itong kinabuhi. Treasurable according to the book of Job. Nga naman, ingon si Job ay highly siya, mas giilan ako ang pulong sa Ginoo. Tara ko na ito na siya. Job chapter 23. Wala po kayo pagkasulti ni Job din sa iyang kinabuhi. Kung giyon sa niya pag trato ang pulong sa Ginoo. Iyon siya din na. Job 23. Verse number 20 at verse number 12. Iyon siya diya sa iyang sulat. 23 verse number 12. Iyon si Job, neither have I gone back from the commandment of his lips. I have esteemed the words of his mouth more than my necessary food. Can you imagine, anak? Physical food is necessary for our physical body. Mo bitaw nang ang tao mukaon 3 times a day. Ano man, kinahanglanon ang pagkaon. Kung di ka mukaon, manghina ang imong lawas. But Job says, I esteem the words of his mouth, the words of the Lord, more than my necessary food. Kung unsa ka importante ang pagkaon physical, mas ani pa ka importante ang pulong sa Dios according to him. That is Job 23 verse number 12. So it is inseparable in the life of a Christian. It is treasurable in the life of a Christian. What else? At tumita sa itong gibasa Psalms 1:2, it is enjoyable in the life of the Christian. Ano man? Klaro di itong gibasa Psalms 1. Verse number 2, sa iyang isulti na diya, but his delight. That means, it is, when we spend time in the Word of God, that means we are enjoying the Word of God. It is not a burden, but pasabot. Kundili, muna atong kalipay. But his delight is in the law of the Lord. And in his law that he meditate day and night. Sa pa, not only it is inseparable in the life of a Christian, it is treasurable, it is enjoyable, it is desirable in the life of a Christian. This is already Psalms 19. Verse number Psalms 19, kanta ko mga ganin Psalms 19 verse number 10, ingon diha. More to be desired are they than gold, even much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. May mo tanong sa 1 Peter chapter 1 verse number chapter 2 verse number 1, chapter 2 verse number 2, iyon diha. As newborn babes desire the sincere milk of the word. It is desirable. Not only it is inseparable, treasurable, enjoyable, desirable. 1 Timothy or 2 Timothy 3:16, it is profitable in the life of a Christian. Can you imagine, inseparable ang pulong sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Isa pa, treasurable. Enjoyable. Paning bandere. Desirable.
profitable. Lastly, atong kita diha, acceptable. Ang pulong sa Ginoo. So, muna ang pulong sa Dios. Ganong di mata mahimong faithful sa pulong sa Ginoo kung kini siya gisulti nga dili ka pwedeng mahiwalay ang pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi. This book of the law shall not depart out of thy mouth. Yun siya diha. Kung di man ka maging faithful sa pulong sa Ginoo, ngayon ang pulong sa Ginoo pwede naman i-treasure nga naman, it is more necessary. I esteem the word of God more than my necessary food. Anong di man ka maging faithful sa word of God, kung yung makita enjoyable nga naman isuot sa Biblia, but his delight is in the law of the Lord. No. Ano yung di ba tayo mong faithful sa pulong sa Ginoo nga yung Biblia, it is desirable, more to be desired are they than gold. Yun sa pulong sa Ginoo. And it is profitable. And it is acceptable sa tuwang kinabuhi. Manang imposible nga di nato na mahimo sa tuwang kinabuhi nga naman. Yung ana ang pulong sa Ginoo sa tuwang kinabuhi, mapalagpas mo na. Kung horrible ang pulong sa Ginoo, adi taganahan ana. Kung kuan ko nagot kung ikaw tao, di ka ganahan mo tan-aw og horror nga mga movie, di ka ganahan horror nga movie. Para sa to horrible, demonic ay na, di taganahan tanaw ana nga naman. Saya parang titulo daan horror, di taganahan horror nga naman. Mga demonic nga mga action na diha. Sabi, tanak ito na itong i-reject. Pero ang pulong sa kabaliktaran sa mga unana nga mga butang. Number 3, ito makita din we can be faithful in His word. In His word. Now, we believe nga dunay bulaton ang Ginoo, and ang bulaton sa Ginoo nga kinahanglan nato ni siya og daghan aspeto ang bulaton sa Ginoo. That is why whatever atong mahimo para sa Ginoo atong buhaton. Sa ningon ani pagpropagate sa pulong sa Ginoo, sa ningon ani nga means aron mabuhat na to ang bulaton sa Ginoo. So we can reach some people nga walay time, dili nimo pwedeng ma-meet along the way, dili nimo ma-meet sa ilahang panimalay, mga tao nga naa kanunay subsub sa social media, subsub sa ilahang gitawag og ilahang siguro ang kinabuhi nakatutok kanunay sa social media, but at least at one point silang kinabuhi at makita nga pwede nilang masugatan, pwede nilang madalikyatan sa ilahang ikat na may mensahe din pop up o wata kay balo sa himuon sa Ginoo. Wala nga di man ta makaingon nga viral ang ato ang mga videos online, pero I believe in one point pwedeng gamiton sa Ginoo nga mukalitlag butang abot sa mga mata, makita nila sa ilahang screen nga natay mga mensahe diya nga gitudlo sa pulong sa Ginoo. And always nato nang gi-emphasize kining ato ang pure gospel na pwede nilang madunggan. And I hope kaghapon doon ako na istorya nga bana po to sa estudyante dito kaghapon. Nagkailahay ni Baptist Bugong siya, pero engo okay man ang una nga natay denomination, natay pangalan sa denomination, but ang pinaka-importante is kay balutas ato ang gituuhan. So
ang akong gi-introduce I have my ministry, I have an online ministry. Pwede mo nang matanaw. So atong gitanaw nakuan lang kay wa siya na ako ang iyang cellphone na hurot ang battery. But binan ako siya akong pangalan sa ako ang channel sa YouTube so that pwede nilang matanaw. So I have a lot of viewers there sa site sa Bukidnon sa na ako'y rapid sa impasugong and salamat po akong ang tukauban diya sa Kabanglasan nga nagbuhat sa bulaton sa Ginoo and kay makaingon nga party ko sa ilahang Christian life, no? So muna nga makaingon ko nga kapoy kayo magsigig kapoy kag edit og videos, kapoy himog yun ani set up, time consuming, pag edit pa lang daan, pag upload pa lang daan, time consuming. Pero ato nang himuon nga naman kay I believe dai mga tao nga pwede nga maabot. Dili ni siya bound by place, bound by boundaries lang. Diri lang is Pilipinas. Remember we have mga Pinoy abroad natay mga Pilipino, mga Pinoy nga nagadto sa ubang nasod. At least bisag di ta maka-meet sa ilaha face to face pero pwede doon possibility nga ilahang ma-meet ang ato ang mga gitawag og videos online. Munay dako kayo nga gitawag advantage sa technology nowadays. So we should use this technology. Di lang say maka-discourage na di na ko magbutang pero silang padayon tag butang nga naman basin pa man sa pila ka panahon atong pila ka mga doon mga kalag maabot ngini ato ang podcast. So muna yung mga bulaton sa Ginoo. Ang bulaton sa Ginoo di lang sa usa ka lugar, di ko mag-minister dili ingon ana. Depende sa imong desire unsa nga ministry ang gusto nimo. Kung sa mag-build dito kay simbahan, mag-build the kingdom ngayon ana. Actually, disabi ang pag-maintain sa mga ana nga sitwasyon. Kung may ana ta kada ready ta mo sacrifice sa kwarta nga naman. Pareha sa ako I don't believe on tithing. I don't want to force people nga hatag mo kay kun mo hatag sa Ginoo sa iyong tithe tunglohon mo sa Ginoo na mawala na ang ako ang kuan na mawala na akong principle niya na mawala na ang teaching nga ako ang gihuptan niya nga ang paghatag sa Ginoo walay tunglo-tunglo. Wala dili pwede hadlokon ang tao. Di ta mahadlok og tao para lang tagaan ta sa muhatag ang tao sa offering. Dili ingon ana ang minister sa Ginoo. Kung namay ingon ana mga scammer na siya. That's why dako kayo og yung tang ingon ana. Momento na sa Bible. Asa raman ang mga Kristohanon magtigom sa balay ni nasa ilang igsuon balay ni pila ka mga balay from the house in the house of ingon ana ilang pagtigom nga naman. Di malalim mag-maintain. Sa 40 pa lang daan. Sa unsa pa na din na okay lang sila mag-maintain kay ilang man gina-force ilang mga membro o maghatag mo sa iyong tithe, hatag mo sa iyong first fruits umunta na. Mana nga salamat doon ay online ministry nga pwede ta maka-reach out og daghang mga tao. Why limit din kung gusto ta. But at least atong na paabot ang mensahe sa Ginoo ani nga sa mga tao. So we have a lot of works. We have a lot of works to do or that needs to be done. Isa na ni. Naamay daghang mga nagingani pod. Pero pipila lang ang mga taong tinud-anay nga nagwali sa pure nga gospel. Kadaghang mga tele evangelist
Daghan kayong mga YouTuber, daghan kayong mga podcast evangelist na po nagwalis YouTube na ilang mga mensahe diha. Pero ang pangutana, ang mensahe ba kana bang pure gospel ang giwali? Wala akong pangutana. Muna nga, di man ta sikat, di man ta viral ang atong mga gipanghimo, pero at least we are trying to do. We are trying to reach people in any possible way. So, ato makita din ha, ang trabaho sa Ginoo din siya bound by adiha lang ka, dili ngon ana. Dagha pa maagi. And number 4 ato makita din we can be faithful in His worship. Sa pagsimba sa Ginoo, daghan ng mga tao ron, di wa naman nimba, di ba? Nang isod kayo. Ang permero sayon. Ato na ang pagtigom o ang paminaw, pagpaminos pulong sa Ginoo, pag-awit sa alawit ng sa Ginoo, sa permero okay lang. Pero ang pag-sustain ni ana, ang pagpabili ni ana, mo na ilisod. Even sa ato ang kinabuhi, personal na ito ang pagsimba sa Ginoo. Sayon ang pagsugod. Pero ang pag-sustain ni ana, mo'y pinakalisod. Pero, at least man lang, doon na tay kasing-kasing mupadayon. Doon na tay kasing-kasing sayon ani ang sitwasyon pero magpadayon ta sa pagsimba sa Ginoo. Daghang mga tao gusto lang convenient nga klase sa pagsimba. Okay na ko diri mo simba ko ani nga simbahan kay mo'y pinakaduol sa mong balay. Pero dai panultihon nga kung tinud-anay ka nga seeker of the truth, dili nimo importante unsa kalayo ang tinud-anay nga tao nga nagwali sa maayong balita. Bisan pagpila pa na kamilya nga simbahan, kung nakita nimo nga tinud-anay iyang giwali, mo na imong atuan. Kaysa usa ka tao nga naasulod si mo, tapad sa imong panimalay o duol sa imong panimalay nga nagwali pud kuno din ha, mao pud ni simbahan pero di mao ang giwali nga. Dili ka matuoran ang giwali. Wala problema sa mga tao ron. Dali kay papo ang simbahan, aircon, pinturado, nindot ang palibot. Pero ang pangutana, unsay giwali sulod diha? Unsay giwali sulod diha? Kung imo pangutan-on ang mga unang magtotoo, kung tinud-anay, kung ang conveniente lang ilang pagatan-on, adi sila mubiya sa ilang mga siguro mga denomination sa ilang panahon. Pero tungod kay truth seeker sila, ang ilang gatuan bisag ilang praktigong balay lang. Imo nang mabasa how many times nagisulti sa Biblia, balay lang ilang praktiguman, pero nangadto sila ngano man kay balo sila nga nangita sila sa kamatuoran. Munay dako kayo nga problema sa Kristohanon karon. Convenient seeker ang kasagaran sa mga tao. Dili ba truth seeker? Kung asa lang sila maging conveniente sa ilang pagagatuan o sa ilang kahimtang, diya sila. Then number 5. We can be faithful in His warfare. Dunay kagubat sa adunay gubat sa Ginoo. Dunay war. Dunay Tara Ephesians chapter 6.
Ephesians chapter 6 verse number 10. Ingon ang pulong sige na rin. Okay, it says, "Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand, stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying always with all prayer and supplication in His Spirit, or in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all the saints." So there is a warfare, there is a war going on. We wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, and against spiritual wickedness. So, according to Paul, war a good warfare. So, ano yung pakig-away sa maayong pakig-away? Natay mga hinagiban, o natay mga armor. There's an armor of God na gusto niyan ipasuldo. That's why in verse 11, put on the whole armor of God. So, gisiskas nila ang unsay mga armor. Itong gibasa gaya na. Ika na sila mga armor. Doon ay gituwag o defensive kind. Doon na po tayo gituwag offensive. Sword is an offensive weapon. Pag mong shield, that means that is the defensive weapon, at may defensive nga tool. So insakto lang, no? Sa insakto lang. That is why salamat ang ato ang pagtuon sa punon sa Ginoo based on right division, dispensationalism, kay ang atong gusto sa insakto lang. Di itong isobra na to pag spiritualize ang scripture nga bisag di na para sa ato ato gyapon i-take as para sa ato dili pwede nga na sa insakto lang. Bisan sa kanang tinud-anay nga gubat, dili pwede nga manglamang ang tao diha. Naay mga rules of engagement, dunay mga rules sa war, naay mga rules nga ginasunod. Di pwede nga naay panglalamang, di pwede nga manglamang ang sa katao. Ang insakto lang. Mana akong dunggan permi sa usa ka kanang kernel nga nasa kuan. Basta sa tama kakampi mo ako. Dito lang tayo sa tama. Mga permi nga balik. Mana yang permi slogan di sa naila. Dito lang tayo sa tama. Mo po na sa Kristohanon. Kita nga makristohanon. Dito lang tayo sa tama. Dinihirang ta sa unsay sakto. Muna ingon si Apostol Pablo kung naaman tay away, war a good warfare. Yan naman, di mo gusto ang Ginoo sa panglamang nga klase sa kinaiya. So, if there's a war, so we should be faithful. Mag-participate sa unsay warfare nga naa sa ato ang palibot karon. Di kay pasagad lang ta sa uban. Inyohan na, dili ingon ana ang trabaho sa Kristohanon. Usa ko ano siya, matawag na siya makapili. Karon daghang kayong mga modern makapili karon. Mas pilion pa ubang nasod kaysa ato ang mismong nasod nga ayo na kuso sa mga hinungdan nga tao. Number 6. We can be faithful
in His way or ways. Now, naay pamaagi o naidalan ang Ginoo nga atong ginasubay. Mana nga kung naapo kay dalan nga imong ginasubay, dapat kini gitawag og i-acknowledge mo ang Ginoo dinha. Pero kung ang imong dalan nga giagian karon dalan nga gimoy gipasubay sa Ginoo sa imong kinabuhi, bot sa bot, di ka pwede nga matalang diha o di ka pwedeng ma-disgrasya diha. Kaya according po sa book of Proverbs, nagsulti diha nga there's a way nga ang tao una-una siya nga maayo ni nga dalan. Pero siya at the end thereof are the ways of death. So dili tanang dalan nga giuna-una sa tao o dili tanang pamaagi nga giuna-una sa tao maayo o mausakto ni. Dili nga na. Kay ang kuan nga sa Biblia ang tumoy ni anak kalaglagan. Wala kung musubay kita kadadalan sa Ginoo. Walay kaalautan o kalaglagan na pwedeng kasamputan ni anak. For example, si Kristo, si I am the way. Kung imong gila si Kristo nga siya ang dalan, hindi ka pwede maito sa impyerno. Siya ang dalan, padulong sa amahan. Kristo ang dalan. Siya I am the way. If you are following the way of Christ, if you trust diha kang Kristo Jesus sa ang gihimo ito sa krus sa Kalbaryo, di ka masampot sa impyerno. Padulong ka sa presensya sa Amahan. So sunda unsay dalan nga gitawag giset ni Ginoong Hesus sa iyang kinabuhi. Di man siguro nindot ang atuang dalan nga pag-aagian, daghan siguro pagsulay. Pero walay problema ni anak kay balot nga na ang Dios sa ato ang kinabuhi. Na ang Dios sa ato ang paglakaw diya sa dalan si Ginoo. And number 7, tapusan ninyo. We can be faithful in His warnings. Daghan kayo nga pagpahimangno ang Ginoo, mga warning ang Ginoo sa itong kinabuhi. Kini atong gihimo, warning na ni siya daan. Pagpahimangno na ni siya nga, now, if you don't believe sa unsay gihimo ni Ginoong Hesus sa krus Kalbaryo, di ka motuo sa gospel ni Jesus Christ, kaya na kay imong gospel, usa na siya sa mga warning. Now, if ang mga tao di maminaw sa maong warning nga atong gihatag, watay ang ayan ikabalaka niya na. Even si Apostle Paul, yan ang gi-recognize. Ano sa Acts, I think Acts chapter 20, tanawon sa mga dito, Acts chapter 20. Acts 20 verse 26, wherefore I take you to record this day that I am pure from the blood of all men. Yan siya diyan. For I have not shunned to declare unto you all the counsel of God. Awan ako gidumilian pag-declare ang tanan nga counsel sa Ginoo. So, in other words, si Apostle Paul, ginahatag niya ang tanang warning sa Ginoo. That means, iyahang ginahatag sa tao ang posible. Always remember nga ang Biblia, there are do's and don'ts nga pwede na to nga i-keep sa itong kinabuhi. If ang Ginoo nag-allow kanimo to do this, to do that, then do it. If ang Dios nagsulti nga, don't do that, don't do this, then don't do it. Ano man? There's always a consequence if you do unsay mga gidili ang Ginoo sa itong kinabuhi. Unsay gidili sa Dios sa ato ang mga kinabuhi. Doon na din siya consequence. Doon na siya kapalit. Now, kini as a warning, as a final warning na to sa tao, ang Dios
naghatag siya sa ka-gospel. Kini kung i-disregard this tao ni nga warning, kay adto gisas yung denomination mo tuo, wa tay mahimo na, but at least we give this final warning ngadto sa mga tao na kung naaman kay tuuhan sa imong kinabuhi, walay lain the pure gospel of Christ. Kana lang, the death, burial and resurrection of Jesus Christ. Kanang death diha, taas kina siya og explanation how Christ died. He died by shedding his own blood. That means the blood has been already paid para sa sala sa tao sa kalibutan. So ang tao dapat di na siya mubayad sa iyang sala sa impierno kay gibara na ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. Sa iyang giula ang tanang dugo, namatay siya, gilubong siya ug nabanhaw siya. Ug mao na nahimong gospel, the pure gospel of Jesus Christ.